Good day. So now, I'm gonna share with you a very interesting part sa life ni Jose Rizal. In chapter 18, Biarritz vacation and romance with Nelly Bosted in 1891. So kini na chapter kay focus siya emotions, achievements, heartbreak, and big decisions ni Jose Rizal. So let's start sa iyang journey. First, vacation in Biarritz. So kaning Biarritz, it is a city in a well-known, elegant coastal in southwestern France. So located ni siya sa France. So unsa may nahitabo nganong nagbakasyon man sa Rizal, ikunyanto siya sa Biarritz. So to heal from his disappointments in Madrid, Rizal took a vacation in the resort city of Biarritz on the French Riviera in early February 1891. So February 1891 ning adto si Rizal sa Biarritz na siya vacation dito. Kaya diba sa iyong kinabuhi dito sa Madrid, lisod ba kayo ito yung kinabuhi dito yung kapakyasan, yung mga kasakit dito sa Madrid. So, gi-invite ni siya sa Bosted family aron pag-adto sa Biarritz. And then, he stayed as a guest at the Villa Eliada, the winter residence of the wealthy Bosted family. So, dito siya nagstay sa Villa Eliada. Kaning Villa Eliada, usa ni siya ka ganing resort point ba nga dito na himutang ang balay sa Bosted family. So, nindot kay dito nga dapit kay kanang nindot ang atmosphere, very calm, kanang coastal resort, and peaceful jud. So, perfect place para maka-recover sa Rizal or nindot iyang vacation. So, nganong kaila man siya sa Bosted family? O nganong kaila ang Bosted family sa iyaha? So, kani si Jose Rizal, nakadungog ni or nakasulod ni sa social circle sa Bosted family tungod sa iyang pagkaila sa mga Filipino, reformist o European friends na active po sa propaganda movement sa Europe. Sa iyang puyo dito sa France, ugupan pang kanang bahin sa Europe, nakaila siya mga adunahan o influential nga pamilya. So, usa na ni kaning katong Bosted family nga British-Filipino o naagi siya sa high society. So, ilabi na po na ilan nila si Rizal kay usa ni si Rizal sa respetadong doktor, intellectual, o well-known nga reformist writer. So, dali ra gyud siya na-recognize sa grupo. And then, kani po si Rizal o si Bosted kay hilig po ni sila mag-fencing dito sa lugar ni Luna. Then, gi-invite ni sila Rizal tungod ila yung nakuan nga kani si Rizal dili lang pud ni ordinaryong bisita kundi usa ni ka importante og edukadong tawo nga angay gud i-welcome sa ilang paniwalay. Diba bisan ikaw kung makuan mo si Rizal tas ingana imo jud i-welcome, diba? So mo to sa dihang nakita po nila nga si Rizal kay stress na kaayo og emotionally drained na po gikan sa iyang mga problema dito sa propaganda movement, gi-invite nila sa Biarritz. So, ang tuyo sa invitation kay para makapahuway, maka-recover ang panlawas o malingaw gamay sa iyang mga personal nga mga problema. And then, the 1-month vacation restored his health and spirits. So, sulod sa usa ka bulan na restore jud ang kanang panlawas ni Rizal. And then, naghatag siya letter kang Mariano Ponce pagka February 11, 1891. So, iyang gibutang dito nga nibalik ang panlawas, kanang makasay na siyang matug, o kanang nalas iyang mga kagulanan, o wala na siya kagulanan dito sa maoto. Nahitabo. Next, romance with Nelly Bosted. On an emotional rebound after losing Leonor Rivera, Rizal developed affection for Nelly, also spelled Nelly, the younger and prettier daughter of Eduardo Bosted. So, kani si Nelly mo ni ba ang anak ni Eduardo Bosted? Gwapa nga anak ni Nelly Bosted. So, kani si Nelly, ato po di ba ato na sugatan siya sa previous chapter na katong na ay something sila ni Luna. Mga ganig na ay akatong nahitabo nga dual tungod ani ni Nelly. So, nahitabo nga emotional rebound
after losing Leonor Rivera, di ba, kay bago pa tong fresh pa jud ang kasakit ni Rizal pagbiya niya sa Madrid. So after losing Leonor Rivera, Rizal developed deep affection sa pagkakita niyang Nelly. So napo siya, nigugmag siya ani ni Nelly. Kinakita po niya nga kanipos ni Nelly kay gwapa, kanang bright pod nga anak ni Eduardo Postet. So mga tanay something sa ilaha. And then his close friends encouraged their relationship. So Marcelo H. Del Pilar teased him about changing the O in Nolly to an E, turning it into Nelly. So kani si Marcelo H. Del Pilar kasungog-sungog ni kay Rizal na ang O daw sa Nolly change into E para mahimong Nelly. So kani pong friends niya ni kasi Marcelo, may po nino kay iya pong sungugon si Rizal. So grabe gud po niya ang pagdasig sa mga friends. The next, Thomas Arreola urged him to court and marry her here since he was free from his engagement in the Philippines. So naghatag po niglatter si kanang Thomas Arreola nga iyang giingon dito nga kanang panguyaban or minyuan si Nelly Posted. And then kani po si Antonio Luna, diba, si Antonio Luna had previously courted Nelly. So Antonio Luna gave Rizal his blessing, noting their past relationship was over and wishing them happiness. So grabe po niya ang pagsuporta dyan kay Rizal nga kanang minyuan sa Rizal. So sa letter na pag inakabutang dito nga marag so to congratulations nga iyang iyang i-push si Rizal kay Nelly. So kani po si Rizal na dyan ni dako po nga pagbati o pagigugma Nelly same pod kay Nelly to Rizal. So makita na to nga more jud perfect na ang ilang relasyon, no, kay na-support sa ilang mga friends, iya pong love kay Nelly, itong makita ang mayo good put. Then next, 2 reasons the proposal failed. So nainahitabo failed nga proposal kay Nelly nga nung failed man. So first is the religious differences. So diba kay in love na ni si Rizal kay Nelly, and then iya po kanang nakita ang suporta sa iyang mga friends. So nga naman nga failed man ang ilang kanang ang proposal niya, nga wala man sila nagkadayon yun, ilang kaminyuon nga nung napakyas man. So na duha ka reason. So first, religious differences. Kay kani si Nelly usa ni ka protestante. So gusto niya nga si Rizal sad mahimong protestante sa dili pa sila magminyo. So si Rizal isip usa ka tawo nga nailig-on nga baruganan bisan o kanang ingana siya, nagpabiling gyapon siya nagbarog gyapon siya sa relihiyong Katoliko. So mao jud ni ang tinuuhan sa iyang pamilya. Sa paglabay sa pila ka tuig, sa napuyo sa dapitan, di ba? Ipamakak niya nga pasangil ni Padre Pablo Pastils nga siya usa ka protestante. May tungod sa pagka-protestante, kung ang imong reference may balo pa lang kung unsa ang nawala dito yung ibutang tungod sa dili pagtawa sa protestantismo. Dili unta ka musulti ni ana. Kung wala pa nako gitahod ang tinuuhan, kung gihimo pa nako ang relihiyon nga butang sa kasayon o usa ka arte sa pagpakabuhi, imbis daw nga mahimong usa ka kabus nga gipapahawa, adunahan na unta ko karon gawas nun og puno sa mga pasidungog. So muna iyang giingon. So gibarogan jud ni Rizal ang iyang baruganan nga kanang Katolik. So kani si Nelly is usa ka protestante. The next rason nga nung napakyas ang ilang kaminyon nung pag-propose ni Rizal. So next is disapproval by Nelly's mother. So grabe po ni jud ang kaagi ni Rizal, no, kay first kato kang Leonor tungod pud sa iyang mother.
Din kang Nelly pod tungod pod sa iyang mother. Kaya ang inahan ni Nelly sama sa inahan ni Leonor Rivera. So walay tinguha nga itugyan ang kalipay sa iyang anak sa usa ka tawo nga iyang giingon dito nga kabos sa material nga mga butang. Ipa jud gibutang dito nga usa ka doktor nga walay kanang nagbayad nga mga pasyente, di ba lala kayo. Iya pong gibutang dito nga usa ka magsusulat nga walay kita gikan sa iyang ballpen ug usa ka reformador nga gilutos sa mga payle ug mga opisyal sa gobyerno sa iyang kaugalingong nasod. So grabe pod ang murag na encounter ni Rizal no sa iyang love life no. So duha niya ka love life tungod sa inahan. So bisan pag nga wala sila nagninyo, si Rizal ug Nelly nagbulag isip nga kanang good friends lang hapon sila. So sa dihang naibalaan niya nga si Rizal mobiya na sa Europa. So naibalaan ni Nelly gipadadaan ni Nelly si Rizal og sulat nga nag-ingon dito sa sulat, ingon siya dito sa sulat nga karon nga mobiya na ikaw naghinaot ko nga maayo ang imong biyahe ug magbalampuson ka sa imong mga bulaton ug labaw sa tanan hinaot nga ang Ginoo mutan-aw kanimo uban ang pabor ug mugiya sa imong dalan nga maghatag kanimo og daghang mga panalangin ug kunta makakaton ka sa paglingaw ang akong handumanan uban kanimo ingon ang akong mga pag-ampo. So mana ang nakasuwat sa latoy ni Nelly ngadto kay Rizal. And the next, Alpha Lobosrismo finish in Biarritz. So, ang Elfili na finish dito sa Biarritz. So, for stated in Romance, Rizal threw himself into finishing his second novel. So, napakyas man siya sa gugma. So, nakakita si Rizal og comfort sa pagsulat. So, nagpadayon siya sa pagtrabaho sa iyang ikaduhang novel nga iyang gisugdan pagsulat dito sa Kalamba katong niadtong 1887. So in March 29, 1891, sa adlaw nga wala pa siya mobiya dito sa Biarritz, padulong pa siya sa Paris, iyang nahuman ang manuscript sa El Filibusterismo. So nahuman ang manuscript sa El Fili dito pa lang siya sa Biarritz. So, after niya nahuman, iyan ang gisulatan si Blumentritt ngadto pong adlaw. So, iyang giingon dito sa iyang sulat nga, iyang giingon ako basahon siya. Dito nga nahuman na daw iyang libro nga og dili or wala niya gisulat didto ang iyang ideya sa pagpanimalos batok sa mga kaaway apan alang lamang daw sa kaayuhan sa mga nag-antos ug alang daw katungod sa lumba dito sa iyang awahan sa Tagalog o bisan tuod sila tabunod o tingali walay maayong mga dagway. So manay nakasuwat sa iyang letter dito kam Blumentritt. So iyang ipaibaw si Blumentritt. So iya pang ibutang dito nga mobiya daw siya padulong siya sa Paris o gikan dito wala na siya kay balokon asa siya moadto. So manay nakasuwat. So next, to Paris and back to Brussels. So padulong siya sa Paris, balik na po siya sa Brussels. So sama sa iyang gisulat ngadto ka Blumentritt, naghatag po siya nananghid si Rizal dito sa boosted family ginikanan kay Eduardo o sa mga anak. So, in March 30, 1891, may padayon siya sa Paris doon sakay siya tren. Nagpabiling siya sa balay sa Higala. So, dito siya nipuyo sa Higala sa iyang friend nga si Valentin Ventura. So, ngadto siya sa iyang friend nga si Valentin Ventura. O gikan sa Paris, nagsulat po siya sa iyang higala nga si Jose Maria Basa dito sa Hong Kong pagka April 4, 1891. So iyang gipahayag dito nga iyang gitinguha nga moadto siya sa maong kolonya sa Britanya og mag-practice sa iyang ophthalmology aron mabuhi
So iya pang gidugang dito nga sayang sulat nga gihangyo niya si Basa nga pautangon siya sa kantidad alang sa musakay siya sa first class steamer ticket gikan sa Europa padulong sa Hong Kong. So mao na iyang gisulat kang Jose Maria Basa, mga utang siya para iyang kanang pamasahe padong sa Hong Kong. So pagtunga-tunga sa April 1891, si Rizal nibalik na po sa Brussels, diin malipayon siyang gidawat nila katong Marie ug Suzanne Jacobi, so iyang mga landladies, ug labaw sa tanan kani si Petite Suzanne, mo ni ang Belgian nga babaye nga nahigugma kay Rizal. After, sugad sa iyang pagbiya sa Madrid katong pagka-January 1891, tungod sa mga intriga sa iyang mga kanang isig ka Pilipina, si Rizal meritiro gikan sa propaganda movement, so retire si Rizal. And then nagtinguha siya nga ihatag ang i-focus ang iyang oras sa iyang ikaduhang nobela. So mag-practice po sa iyang profession sa medisina ug sa ulahi daw kung nahimo ang iyang independence sa panalapi, nagdahom siya nga mohimo og mas kusganon nga kampanya alang sa pagtubos sa nasod. So grabe ang mo na ang murag kanang pananaw ni Rizal sa iyang life. So gikan sa Brussels pagka May 1, 1891, iyang gipahibalo sa mga otoridad sa propaganda sa Manila sa pagkansela sa iyang binulan nga allowance ug gihatag na lang ang kwarta sa kanang mas maayong katuyuan sama sa kanang edukasyon sa mga kanang batan-ong Pilipino nga estudyante sa Europa. So iyang gipahibalo nga naa sa sulat nga gitumong niya kang G.A.L. Lorena or pseudonym ni Deodato Arellano. Ingon siya dito sa letter nga pinaagi sa kaayo ni J.A. nakadawat nako ang imong sulat sa Pebrero 13 uban ang draft nga 100 pesos nga gipadala kanako sa propaganda alang sa mga bulan daw sa Enero o Pebrero, og nagpasalamat siya sa maong pagtagad. So ipa yung gingon dito nga aron daw malikyan ang pagdugang sa ilang pagtagad. So ang iyang pagtuo nga kailangan nga moretiro siya. So iyang tukuron ug iyang kaugalingon ug mangita siya og panginabuhian. So gusto niya i-prove pa nga kaya niya. Gusto po niya nga magtukod po siya og kanang panginabuhian. So iyang gipili mao ang Pilipinas, ang Hong Kong ug ang Japan, tungod kay ang Europa para daw niya kay murag dapit na sa kanang pagka distiyero ug pinaagi ato iyang ipabalong ang propaganda nga mo yung intensyon aron makahimo kini siya og desisyon. So sa 50 pesos nga gipadala daw sa iya kada bulan, so 50 pesos mo to yung gamiton mas maayong butang nga mo ibayad sa gasto sa edukasyon sa lain ka batan-ong laki nga wala sa samang sitwasyon niya. Kay bisan pa man sa maong katong kandidara, igo na daw kuno ikapuyo bisan asa dapit sa Europa. So dili kini igo alang daw sa iya sa nga mogasto nga makabuot niya iyang mga butang sa pagtuman sa iyang mga plano. So kato dili dito igo no kay 50 pesos ang murag yang nahimo nga allowance ni Rizal. Sumonto iyan na lang giingon nga ihatag na lang gisuggest na lang nga ihatag na lang niya ipahatag na lang ang iyang monthly allowance sa lain nga mga kanang mga batan-on nga naa sa Europa. So mo tong giingon ni Rizal. So next, Rizal stopped writing for La Solidaridad. So retire naman siya sa propaganda movement. So nihunong na po siya sa pagsuwat sa La Solidaridad. Nganong hingunong man si Rizal. So dungan sa iyang pagretiro, diba, sa propaganda movement, nihunong nasad sa pagsuwat sa ug mga articles para sa La Solidaridad
So daghan yang mga higala sa Spain ang nag-encourage jud niya sa kanalaging magpadayon sa iyang pagsuwat pero tungod ato kay tungod sa mga artikulo kanunay nga kanalaging nakadani or kanang murag naidakong pagtagad sa mga nasod dito sa Europa. So dako jud kay gamit pud ang mga articles nga gipangsuwat ni Rizal apan nihunong siya motong si Marcelo H. Del Pilar nagsuwat kang Rizal pagka August 7, 1891 kay murag nakaamgo si Rizal or nakita niya nga kanang murag lisod kaayo kung wala si Rizal. So mao na to iyang gitasig na pagbalik si Rizal. So pagka August 7, 1891 sa iyang sulat nangayo po siya pasaylo, diba kay namurag nato nahitabo baya sa ila nga katong mag-vote sila nga mahimong responsable ta sige gihatag na lang ni Rizal kang Del Pilar ang mao nga posisyon aron naa unity ang mga Filipino. So mo to iyang sulat nangayo siya og pasaylo kang Rizal. So iya pang giingon dito nga naghangyo po sa kang Rizal nga mopadayon sa pagsulat sa La Solidaridad. So sa iyang sulat nga nangayo siya nga kung ikaw nahiubos naghangyo daw siya dito nga kanang pasaluon siya ug iyang gi-admit sa kaugalingon ni Del Pilar nga sad-an siya og sayop niya ug nangayo siya pasaylo kay Rizal. So gusto pud ni Del Pilar nga mopadayon sa pagsulat si Rizal sa La Solidaridad kay gusto niya nga kanang dili lang kay mupalig-on ang La Solidaridad kundi mapildi ang mga intriga sa mga parli sa Pilipinas. Sa mao na ang nakasulat sa letter ni Del Pilar ngadto sa Rizal. So gitubag ni Rizal ang sulat ni Del Pilar nga iyang gilimod dito nga bisan unsa daw nga wala daw siya kahiubos kang Del Pilar. So ang rason nga nung munong siya sa pagsulat sa La Solidaridad is first na mga reason he needed time to work on his book. So nanginahanglan siya time nga magsulat siya sa iyang libro diha siya mag-focus sa iyang mga libro or sa mga novel kung sa kinahanglan siya dako nga pagpanahon sa pagtrabaho sa iyang libro. Second, gusto niya nga ang ubang Filipino nga motrabaho usab. And then third, giisip niya nga importante ang ilang nga grupo o gusto niya nga naapoy panagiusa sa trabaho o gusto niya nga kanang si Del Pilar nga kanang naapoy ka na laging mahimo nga usa ka leader pod pa ug iyang gitagaan si Del Pilar og katungod ana no nga gusto niya nga na si Del Pilar na nakaugalingong mga idea mo nang mas maayo nga pasagdan o nga mag-inusara si Del Pilar sa pagdumala sa mga polisiya sumala sa iyang mga pagsabot ni ini ug dili na siya manghilabot ni ini. So iyang ibutang dito nga mura to iyang mga rason nga nung dili na siya kanang musulat sa La Solidaridad. So iya pa yung ibutang dito sa iyang letter nga sama daw siya sa usa ka army corps nga gikinahanglan sa higayon nga makita niya nga moabot aron mo kun sa sakilid sa kaaway sa mga tubangan. So mangayo lang siya sa Dios nga tagan siya paagi sa pagbuhat niini. So grabe po ni Sir Rizal no. Ingon po siya dito nga nakik-away ko para sa nasod ang Pilipinas. Muna yung giingon kang Marcelo H. Del Pilar. The next. Revising the Alpha for publication. So in Brussels, Rizal worked daily to correct and ready the manuscript of El Filibusterismo for printing. So pag sa Brussels, si Rizal nagtrabaho dyan ni adlaw-adlaw sa
revise sa nahuman niya nga manuscript sa Alfili o giandam niya para sa pagprint sa iyang novel nga Alfili. So, pag May 30, 1891, adtong pitsaha, nagsulat siya kang Jose Maria Basa sa iyang letter gingon dito nga andam na iyang libro sa pagprint. Ang 20 ka chapters na human na o konsulta o mahimo nang imprint ang 20 ka chapters og iyan nang correct ang 20 chapters nya kung if makadawat daw siya og bisan unsang kwarta sigurado nga makuha na nila gi-print pagka July. So iyang gisulat kay Jose Maria Basa nga iyang gidasig. So ingon siya dito nga gisulat kini nga mas dako nga kadasig kaysa sa Noli ug bisan pa daw kung dili kini kaayo malipayon labing minus kini nga mas lam ug mas perpekto kay kung panalilitan dili siya makadawat pud og kwarta muangyo siya nga kanang padad-an siya kwarta para sa pag-imprinta sa iyang libro kay if dili mubiya siya adtong dapit ug muuban siya kay Jose Maria Basa. So mo na iyang hangyo dito sa letter. Din siya. On May 30, 1891, informed Jose Maria Basa that the first 20 chapters were corrected and ready to print while he was still recopying the rest. So mo to pagka June 30, 1891, mo to yung inform si Jose Maria Basa. More siyang nag-negotiate sila ba sa printing firm. And then iya pong gi-add dito sa letter nga Rizal added that if anything happened to him, he would leave the publication with the novel including its corrections to Antonio Luna. So sa pod ni nato makita ba nga napoy pagsalig sa Rizal jud pod sa mga friends sa pagka motong diba sa pagka June 13, 1891. So diba iyang gi-inform si Basa nga murag nakig-negotiate na siya sa usa ka printing firm. Wala siya kabalo kung i-print ba daw kuno to sa Belgium or sa Spain. So sa iyang letter to ipong gingon nga kanang kung dili ni mapublish dire ipadala daw kuno to niya ipadala sa sunod niya nga letter kang Jose Maria Basa. So murag tulo na lang to ka chapters ang nahabilin nga iyang i-correct. So mas taas pa jud to kang Noli mas taas pa daw kang Noli kung ang katong nahabilin. So mahuman niya sa ika-16 katong nga bulan. So kung panalitan daw nga nay mahitabo niya, ibilin niya ang kanang publikasyon or iyang novel or sa pag-publish kang Antonio Luna. Lakip na ang pag-correct ni adto. Nya kung ang iya pong Noli, iyang katong novel, dili ma-publish, musakay siya og tren sa sunod nga adlaw. Ug kung madawat niya ang suwat, kaog katong uban nga pliti mo tong moadto siya. Apan kung ang libro daw niya ma-publish, kinahanglan siyang magsulat hangtod nga mugawas kadto sa press. So mao na iyang letter ngadto kang Jose Maria Basa about sa iyang novel or sa pag-publish o paprint sa iyang El Filibusterismo. So mao to ang nahitabo sa chapter 18, Vacation and Romance. So, Beatrice Vacation and Romance with Nelly Busted in 1891.